So gusto mong maging bookkeeper at mag-aral ng QuickBooks Online pero di mo alam kung saan at paano magsisimula. I got you. Dito sa channel, ituturo natin ang pinaka-basic hanggang sa maging komportable kayong gamitin ang QuickBooks Online. Iga-guide ko kayo kung paano maging equipped na bookkeeper based in real scenario. Kung wala kang pera, huwag kang maglala kasi ang matutunan mo dito lahat ay libre. Lahat ng mga resources ay pwede mong i-access anytime basta magtyaga ka lang at magsikap. May mga module tayo na pwede nyong pagpraktisan per video. Ang hiling ko lang ay suportaan yung channel natin para mas madami pa tayong matulungan ng mga Pinoy. Simulan na natin. Okay, so good day ulit mga sir and ma'am. So natapos na tayo sa ating Activity 1, Activity 2, tsaka Activity 3. Okay, so ngayon is approaching na tayo sa Activity 4. And by the way po mga boss, napansin ko kasi dito sa mga activities natin, so walang masyadong nagko-comment na done. So isa nga yung nakita ko dito si Ma'am Rose, Joy Ligutan. Sa Activity 2 naman natin, may nag-comment na done ata. So dalawa. So make sure mga ma'am sir, mag-comment kayo ng done if tapos na kayo sa activities natin para naman matrace ko kung sino yung mga nag-participate lang sa natin, sa mga modules natin. So and by the way, doon sa mga kakapanood lang sa channel natin, QuickBooks Pinas. So nasabi ko na ito para saan itong channel doon sa intro natin. So kung pag first visit nyo sa channel natin, punta kayo agad dito sa playlist. Kasi dito nakalagay yung Module 1 at saka Module 2 natin. So sa Module 1, andito lahat yung mga natin, mga activities. So from Module 1, makikita nyo dyan, kompleto yan. From creating chart of accounts up to bank recon. So ito rin yung sa Google Drive natin, sa Module 1. Kung i-click nyo yan, andito yung mga activities natin from Activity 1 to Activity 5. Ayan, so hopefully, kabisaduhin nyo muna itong Module 1 natin. Kasi sa Module 2, medyo mahirap na talaga siya mga sir ma'am. Kasi talaga, kailangan nyo talaga ng focus dito sa Module 2. So kapag hindi pa kayo familiar sa Module 1 natin, sigurado akong mahihirapan kayo dito sa Module 2 natin. Ayan, so Module 2 natin. Ipakita ko lang ha. Ito yung Module 2 natin. Tapos na tayo sa Activity 1 up to Activity 3. So, ito na yung Activity 4 natin. So, maya explain ko ano yung Activity 4 natin. So, hopefully, matapos nyo agad itong Module 1 natin para may confidence kayo kung paano gamitin yung QuickBooks Online para transition na kayo sa Module 2. Okay. So, punta tayo sa Module 2. So, ito yung Module 2 natin. So, by the way, para ma-access nyo pala ito, maglalagay ako ng mga link dito sa video natin. Lalagay ko sa description para ma-access nyo yung folder. So, i-click nyo lang yung link para ma-access nyo itong mga activities natin. Anyway, so sa Activity 4, mga boss, kung i-click natin yan, meron tayong mga series of activities dito. So, ito yung instruction natin, mga boss, So, meron tayong account payable na mga transaction. So, kailangan nyo itong i-record. Kumbaga, eto, buksan ko lang ha. Ayan. So, pasensya na, medyo inuubo ako kasi ako ngayon. Hindi ako makapag-focus ng hindi naantala sa ubo. Ayan. So, mapapansin nyo mga boss, meron tayong transactions dito. Purchase order. So, basically, lahat ng mga account payables. So, na-explain ko na based sa mga previous videos natin, meron tayong account payable at saka account receivable. Etong mga transactions gagawin natin is purely account payable. So, mag-start yung transaction natin from purchase order down to pay bills. So, ayan, kung makikita nyo, naka-PDF file ito, tapos 3 page. So, mahaba itong transactions na kailangan yung i-input sa QuickBooks Online. So, ang kagandahan dito, meron naman kayong guide from Module 1. So, sa Module 1 natin, andito yung kung paano mag-record ng transaction. Kung makikita nyo, ayan how to record 1-month transactions. So,
kailangan nyo talagang panoorin yung Module 1 para makabisado nyo itong Module 2. So, back to Module 2, sa Activity 4 natin, kailangan nyo itong i-record from purchase order, bills, may check, may pay bills, expenses, purchase order ulit, and then dito sa last, which is ang pay bills. Okay, at the end, kapag natapos nyo itong transaction, itong 3 pages na transactions, meron akong furnish o ipapagawa sa inyo na mga reports. Ano yon? Ito yon. Ito yung transactions natin. So, take note na yung mga transactions natin, mga boss, is dapat 2025 siya. So, walang maglalagay ng date na 2024 ha. Baka maglagay kayo ng 2024. Makikita nyo dito January to lahat to. Merong February, pero yung date na yan is all for year 2025. Ayan, kung makikita nyo. Tapos please be mindful sa bank na ginagamit nyo ha. Kasi dalawa yung bank na gagamitin natin. Mayroong Chase Bank at saka si credit card. So pakita ko lang ha. Eto, halimbawa, meron tayong mga transactions na kailangan i-undergo depende sa bangko. Halimbawa dito, naka-highlight na ito ha. Chase Bank, meron diyang Citi, ibig sabihin credit card. So be mindful kayo kasi kapag halimbawa sa Citi credit cards dito yung expenses tapos nilagay niyo sa Chase Bank. So magkakamali na kayo diyan sa mga report. So be mindful kayo sa mga instructions na nilalagay natin dito kasi kapag mali yung bank na nakategorize yan, mali na yung report nyo lahat. Okay, so kailangan talaga ng complete focus nyo dito. Ayan, so dapat 2025 yung date, tapos be mindful sa bank na gagamitin. Ayan. Tapos kailangan yung i-create ng mga transactions listed dito sa baba. So meron tayong 5 na ito So 5 reports na kailangan yung gawin. So dapat ito sa 5 reports, mag-refer kayo dito sa mga reports na ito. Kapag hindi parehas, halimbawa dito sa expenses natin, kapag mayroong report na hindi parehas, ibig sabihin mali yung ginawa nyo. So ito yung magiging guide nyo. Ulitin nyo kung ano yung transactions na hindi nyo na-match dito. Halimbawa dito naman sa unpaid bills. So dapat sa unpaid bills natin meron lang isa galing sa journal entry, which is amounting to 5,300. Kapag sa report nyo is maraming dito, umabot siya ng 3-4, ibig sabihin mali yung ginawa nyo. Dapat may isa lang natira dito sa unpaid bills. Same dito sa inventory evaluation detail. Dapat sa total niyan is dapat match dito 480. Kapag hindi match yan, ibig sabihin mali yung ginawa nyo. Same dito sa bills applied payments. Ayan. Dapat pareha tayo ng result. Kapag hindi pareha is ibig sabihin mali yung ginawa nyo. Ayun. So gaya nga ng sinabi ko, kailangan nyo talagang kabisaduhin itong module 1. Baka may mga subscribers tayo dito na sobrang atat, dumiretso agad sa module 2, hindi alam kung paano ang gagawin. So ayan, advice ko talaga, kabisaduhin nyo muna ng module 1 kasi dito sa module 2 natin is talagang madugo itong module 2 natin, mga boss. So para sa akin, mas maganda na yung mahihirapan kayo dito pa lang sa practice kaysa naman dun sa sa may actual scenario na mas mahihirapan kayo kapag wala kayong konkretong foundation sa bookkeeping, which is gamit si QuickBooks Online. Ulitin ko lang. Dito sa Activity 4, kailangan yung i-send itong mga details. Bibigyan ko kayo ng access kung paano inyo ito yung ma-access ng mga reports natin. So, paano nyo i-access itong number 1 instruction is please go to your expenses tab and print to PDF all your transactions. So, madali lang yan. Punta kayo sa QuickBooks, dito kayo sa apps, tapos dito kayo sa expenses and bills, dito kayo sa expenses transactions. So, ayan. So, ibig sabihin dito, nakalagay all your transactions. So, dapat dito is naka all your transactions lang yan. So,
isend nyo po itong, dapat naka-PDF ito ha. Para sa paano sa i-PDF, ito lang, click nyo lang itong printer. Tapos, ayan, save nyo lang as PDF. Ayan, so again, gaya ng sinabi ko, dapat mag-match yung expenses natin dito sa expenses nyo. Ayan, yan yung expenses. Kapag may kulang dyan sa inyo or may mali yung figure, ulitin nyo kasi mali yung ginawa nyo. Pangalawa naman is etong accounts payable aging detail. So, be mindful sa date ha. January 31. So, paano yan gawin? Punta kayo dito sa reports. Ayan. O standard reports. Okay. So, accounts payable aging detail. So, hanapin nyo lang itong account payable. Mali yung spelling. Accounts pala. Ayan. Accounts payable aging detail. Ayan. So, be mindful kayo sa date ha. January 31, 2025. So, edit nyo lang dito. January 31. Ayan. So, anong dapat dito sa accounts payable natin? Dapat sa accounts payable natin is, ito, accounts payable aging details. AP is accounts payable ha. Aging details. Dapat, dito sa accounts payable, isa lang yung nagre-reflect. Amounting to 5,300. Kapag sumobra kayo, meaning mali yung ginawa nyo na transactions, balikan nyo lang, i-review nyo. Pangalawa is etong unpaid bills. So again, punta kayo sa QuickBooks, sa reports. Dito sa standard reports, hanapin nyo ang unpaid. Ayan, unpaid bills. Again, i-edit nyo yung date. Hindi siya dapat all dates, i-custom nyo lang. Tapos, ilagay nyo yung date. Date is January 31, 2025. So, January 31, 2025. Again. So, yan yung unpaid natin bills, which is nandito. Sana yun? Ito. So, dapat dito is isa lang ha. Meron pa ding 5,300 pa rin yung amount. Susunod naman is etong inventory valuation detail. So, same date pa rin, January 31. Inventory valuation detail. Ayan. Ayan, so edit nyo pa rin yung date. Make sure na January 31, 2025 yan. So, ito, start tayo January 1. Tapos yung ending naman is January 31, 2025. Ayan. So, ito yung lahat ng inventory valuation detail natin. Again, dapat is mag-match tayo sa inventory valuation detail. Kapag hindi yan nag-match, ibig sabihin may mali sa ginawa nyo. Ayan. So, make sure dito sa amount is tama tayo, mag-match. So, 480 yung total amount. Next naman is etong bills and applied payments. So, punta kayo dito sa reports. Bills. Yan. Again, i-edit nyo lang yung date. January 31 dapat, yung ending. So, start tayo January 1. Tapos dito naman is January 31, 2025. Ayan. So, ito yung bills and applied payments natin. Tingnan nyo dito. Bills and applied payments, ito. Dapat match tayo dyan. Yan. So, yan dapat yung generate nyo na reports. Kapag hindi tayo parehas, ibig sabihin, ulitin ko, may mali sa ginawa nyo na report sa transactions. So, yun lang yung natin. So, kailangan mag-generate kayo ng 5 reports. So, pwede din, isend nyo yung mga reports nyo sa email address ko. I-flash ko lang sa screen. Tapos, i-review ko kung tama ba yung yung ginawa nyo. Or pwede naman kayo talagang dumiretso na lang sa link. Tapos, tingnan nyo dito kung parehas tayo ng na-generate na reports. So, one thing lang masasabi ko kapag may mali sa figure na ginawa nyo, ibig sabihin, may mali doon sa ginawa nyo. Ayan. So, ulitin ko, kabisaduhin nyo talaga itong module 1, no? From activity 1 to dito sa activity hanggang sa mag-bank recon tayo kasi ito yung foundation talaga para mas meron kayong idea dito sa module 2 natin.
Ayan, sa Module 2. So, Activity 4 pa lang yan ha. So, alam ko, mahihirapan kayo dito sa Activity 4 kasi dapat presence of mind kapag naging bookkeeper na kayo gamit ang QuickBooks Online. So, yun lang yung ano natin, yung content natin. So, good luck sa mga future bookkeepers, mga boss. If ever naman tapos na kayo dito sa Activity 4, make sure na mag-comment kayo sa video na to na done para masundan natin kung sino yung mga ah, naka-follow sa mga instructions natin per activity. So, yun lang and stay safe sa inyong lahat. Happy New Year sa inyong mga boss.